Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay bibigyan ko ng reaction ng teleserye na The Legal Wives. Samahan niyo po ako. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ulit po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngayon po ay ang episode na ito, ang reaction na ito ay tatalakayin ko po. Bibigyan ko ng reaction patungkol doon sa sikat na telenovela ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ang The Legal Wives, kung saan po ay kinatatampukan ito ng mga sikat na mga artista, no? At ang istorya po ay patungkol sa istorya ng mga Muslim ng pag-aasawa ng higit sa isa. So bibigyan po natin ng reaction ang teleserye na ito, no, sapagkat nakikita ko na bilang isang Muslim ay napakahalaga na magbigay ako ng reaction dito. At ito po, may mga katanungan dito na gusto kong bigyan ng kasagutan, no, sa paglilinaw po. Una, bakit ngayon ko lang daw ginawa ng review o reaction itong telenovela na ito sapagkat matagal na itong ina-announce, no? Una, of course, hindi ako makapagbigay ng reaction sapagkat hindi ko pa alam ang content ng telenovela. No, ang alam lang natin, maglalabas ang isang sikat na station ng isang palabas na kung saan ay tatalakay ng patungkol sa ta'addud o sa polygamy sa perspective ng Islamic perspective. So marami na nagbigay ng views, may negatibo, may positibo. So ako, hindi ako makapagbigay hanggat hindi ko napapanood itself yung telenovela. Pangalawa, gusto kong talakayin dito consideringly na pwede tayong manood na ng TV sapagkat ito palang issue na ako po kinakatigan ko po na pananaw. Of course, ang isang bagay ay nagiging haram lamang kung paano mo ito ginagamit. For example, cellphone, TV, lahat ng mga social media, ito po ay merong mabuti, merong masama. Same as TV. So, hindi po ako magpapakalalim dito based on my opinion. Ang panonood ng TV, kung gagawin mo itong labag sa Islam, of course, magiging haram ito kung manonood ka ng mga bagay na haram o sisirain ito ang oras mo at magiging mga walang kabuluhang oras ay nagugugol mo dito ng sobra-sobra. Of course, may kategory ng kung paano ito binagbabawal sa Islam. Pero consideringly, ngayon sa panahon natin, sa age natin, lahat is digital na. Even in da'wah, we're using TV in da'wah, we're using our social media para maipalaganap natin ng Islam. Consideringly, nanonood tayo ng TV at gusto nating bigyan ng reaction itong isang telenovela na ito at dapat natin itong bigyan bilang mga duat, bilang mga asatid, bilang mga ulama. Mahalaga na magbigay tayo ng opinion dito, yung balance, no, yung balance na opinion nang sa gayon makapaglinaw tayo at the same time makapagbigay din tayo ng warning in case merong warning na kinakailangan na sabihin sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, nakapanood ako ng ilang episodes at gusto kong ibigay yung aking opinion. Unang-una, first impression ay may mga positibo sapagkat talagang let's say pinag-aralan ng mga gumawa nito, although ito'y hindi 100% sapagkat of course this is produced by non-Muslim organization at kumunsot lang sila sa mga Muslim, and we can say that partly they are good, no, na-deliver nila yung culture ng mga maranaos natin ng mga kapatid, no. Yung language nga lang, kahit na medyo alam natin na mali, ay they did their best, no, para ma-portray yung role. At yung sa Islamic perspective naman ay maganda sapagkat nakita ko na walang bias, na i-deliver nila ng maayos, no, ang mga point ng Islamic point, no. May mga lang tawag dito, masasabi natin na siguro ang pagdi-deliver lang ng artista minsan, pero nakita natin yung ganda, yung example, yung hindi pwedeng hawakan ng lalaki ang babae,
yung mga ganun, yung pagpapaliwanag ng Islam, yung tauhid, kahit ang laking bagay na lumabas itong mga bagay na ito, no, na hindi bias, ano. Ibig sabihin pinakita nila yung ethics, yung tungkol sa mga Muslim, yung pagiging conservative, itong mga bagay na to, na which is isang magandang bagay based on my opinion, no. At wag tayo maging negatibo. For example, may nabasa akong negative dahil dun sa Christian na in love dun sa isang Muslim, at tapos yung iba't ibang mga nangyari dito. Ito'y part of the story. Tandaan po natin, may istorya dito, hindi po ito istorya ng sahaba o hindi po ito istorya ng mga propeta. Ito po ay isang nasasabi natin inspired story based on sa culture at natural na nangyayari sa komunidad natin na namumuhay tayo bilang minority sa isang Christian community. So, nangyayari itong mga intermarriage na to, yung nagkakagustuhan ng Muslim sa Christian. At may example ba dun sa isang university na may isang Muslim na nagugustuhan ng isang non-Muslim na minsan, waki ito eh. No? Nangyayari ito eh. Ang kagandahan lang doon sa telenovela, no? Bilang positive opinion ko dito ay napakita nila, for example, bawal talaga sa Islam. Hindi ito nahaluan ng stereotyping, no? At kung ano yung mga kultura ng ating mga kapatid na mga Maranaos ay napakita. May mga positive, may mga negative. For example, yung mga pagkain, tapos yung negative naman, for example, yung mga rido, yung mga ganung mga bagay. I think ito'y ito'y totoong nangyayari, no? At kagandahan na i-portray ito, and I think balance ito. Wala akong nakitang bias based on my opinion sa aking panunood. Wala akong nakitang bias na nabigay ang hak ng bawat isa, ng bawat gampanin, and I hope magpatuloy ito. At kung meron man na mga misinformed dito, and very minimal na, I think yung mga negative na pwede nating i-opinion is pwedeng pwedeng mapalakpas. Hindi ito na-touch ang mga major doctrines ng Islam para maging blasphemous in our side, no, na para bang na insulto ang mga Muslim pagdating sa kanilang relihiyon. Wala akong nakitang ganun, no. Wala akong nakitang ganun. Most of the time, yung pinapanood ko yung ilang episodes, napapangiti ako dahil talagang pinipilit nilang gayahin yung mga Arabic words. Wala akong nakitang pang-iinsulto, no, o blasphemous act pagdating sa religion natin. At based on Maranao culture, hindi ako makapagsalita 100% dyan because I'm not Maranao. Siguro yung mga Maranao natin, mga ustad, na magbibigay kung tama ba na i-portray yung kanilang kultura, no, which is hindi po ito mabibigay ng 100%, no. Ang sa akin lang, kung mabigay ito 50%, 60% at wala naman tayong nakitang para bang ininsulto ang ating kultura, ininsulto ang ating relihiyon, might as well maging tayo dito, tolerance tayo dito, sapagkat alhamdulillah binigyan nila ng time para pag-aralan ng kultura, pag-aralan ng relihiyon, para ma-portray ito sa napakaraming viewers. At kung meron man tayo nakitang mali, ang ating obligasyon ay itama ito sa pamamaraang tama. So it may be, no, pintuan sa da'wa in our side, no, sa mga nanonood dito. It may be na magawa natin tong pintuan para sa mga tao. So ang sunod dito, ang tawag dito, yun yung aking opinion. Napanood ko yung few episodes, at meron pa mga episodes. Kung meron mga concern kayo na mga nakita nyo na medyo tingin yung blasphemous in our side, i-write down nyo sa comment, at try natin i-discuss, at try natin panoorin, tingnan natin kung paano natin itatama. Pero overall, sa few episodes na napanood ko, I think na it's a patas, no. It's a patas na palabas, no. Hindi ko nakitang bias ito. So I'm not here on encouraging to watch or discouraging people, pero doon sa mga nanonood, sana maging mapanuri kayo. Kung merong mali silang nasabi, o meron silang, especially in our deal, in our religion, i-comment nyo po at panonoorin natin at pag-aralan natin. Let's see kung anong magagawa. Pero for the time being, sa pagpapanood ko, I think nabigay nila yung hak, nabigay nila yung portrayal ng maayos. And I hope
wag ma-misinterpret ito, at inshallah kung kinakailangan na magbigay pa ulit ako ng reaction sa susunod pag may mga episodes o may mga pahayag doon na tingin natin lalabag sa Islam, inshallah ay bibigyan po natin to ng reaction. Pero for the time being, ito po ay nakita ko na balance po ang binigay na details, wala ko nakitang blasphemous part, no, at nawa ay maging pintuan pa to sa dawa. So jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.